Welcome sa Narrow Path. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang Book of Malakay. Nalala ko pa dati ang basa ko rito, Book of Malachi. Anyway, so ano nga ba ang mensaheng makukuha natin sa Book of Malakay? Naalamin natin kung saan nabanggit si Jesus sa book na ito. Kalimitan, dinadalaw natin ang Book of Malakay kapag ang usapan natin ay patungkol sa tithes. Ginagamit natin ng Malakay chapter 3 verse 10. Siyempre, kapag usapan ding Holy Trinity ay sa Malakay chapter 2 verse 10. Pero alam nyo ba na hindi lang yun ang mensaheng nilalaman ng librong ito? Napakadaming mensahe ang gustong iparating sa atin ng Diyos kapag binasa natin ang libro nito. Malakay is a Hebrew name na ang ibig sabihin ay Messenger of God. And ang Malakay ay ang pinakahuling book sa Old Testament. At meron lang siyang 4 chapters at total of 55 na mga verses. At kabilang ang book na ito sa mga minor prophets or yung tinatawag nating Nevi'im. And sinulat ang Book of Malakay around 430 BC. So ibig sabihin nakauwi na nito yung mga Hudyo sa Israel galing Babylon. Kasi remember, sinakop sila ng Babylon, kinuha sila at dinala sa Babylon at ginawang bihag at alipin. At pag-uwi nila ng Israel, nagsimula sila ng panibagong buhay. Tinayo muna nila yung Second Temple na halos umabot ng 20 years and yung Wall of Defense ng Israel sa loob lang ng 52 days. So after ng 100 years, namuhay na naman sa kapasawayan ng mga Israelites. Bumalik sila sa makasalanang pamumuhay at maging ang holy life nila ay sobrang compromised na. Sobrang red flag na ng pamumuhay ng mga Israelites. At kaya dito papasok ang kwento ni Prophet Malakay at kung bakit sinulat ang Book of Malakay. Kitang-kita ni God ang kalagayan ng Israel noon. At sobrang malala na sila sa pamumuhay bilang makasalanan. Napakatindi ng corruption, poverty, and injustice. Meron ditong 5 pag-uusap ang Israel at si God. Number 1 na pag-uusap ay makikita natin sa chapter 1 verse 2 na kung saan kinuwestiyon nila ang katapatan ng Diyos sa kanila. Doon sinasabi ni God na nung una pa lang minahal na sila ni God. And yung response ng Israel is like, paano? Something like that. And then ang sagot ni Lord sa kanila, hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salin lahi. Hindi ibig sabihin nito na may favoritism si God, na mas favorite niya si Jacob kumpara kay Esau. Kasi tandaan natin, sinabi sa Romans chapter 2 verse 11, God has no favoritism. It's just pinakita lang ni God dito na sobrang mahal niya tayo kaya mas pinili niya si Jacob. Dahil sa generation ni Jacob lalabas ang Messiah or si Jesus Christ. At syempre alam naman natin na si Jesus ang magliligtas ng sanlibutan. John 3:16. Ang hirap sa atin minsan, kinu-question natin ng Diyos na kung talagang mapagmahal siya, bakit natin nararanasan yung mga hindi magandang bagay? Yung tipong pag nagka-problema lang tayo, pakiramdam natin parang hindi na agad tayo mahal ng Diyos or pinaparusahan tayo ng Diyos. Ganon na ganon yung attitude ng mga Israelites that time. And pangalawang conversation is makikita natin sa chapter 1 pa rin pero verse 6. Dito natin makikita na nilalapastangan na nila si God. Ang sabi sa kanila ni God, nilalapastangan nyo na ako. And matindi to guys, pag sinabing nilalapastangan, isa itong uri ng pinakamatinding pambabastos. Kawalan ng respeto at paggalang. Kumbaga, ito na yung pinakamataas na uri ng pagiging makapal na mukha. At ang sagot ng Israel, paano ka namin nilapastangan? And ang sagot ni God, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar at sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong ihandog ang ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Sa verse 12 and 13, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako, at kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Malinaw sa banal na kautusan na binigay ni God kay Moses na kapag mag-aalay sila, kailangan walang diferensya yung hayop. Kailangan pure, kailangan malinis. And chine-check yun ng pare kung okay ba at karapat dapat na ialay. Pero dito sa panahon ni Malakay, mga leaders ng church pa mismo yung mga pasimuno sa pag-aalay ng mga hindi karapat dapat. Hinahayaan nila na mag-offer ang mga tao ng mga may sakit at may mga may diferensyang hayop. Hindi na nila ginagalang ang Diyos, binabaliwala na ang kautusan at binabastos na ang altar ni Yahweh. Sa generation natin nangyayari din to. Yung kapag ibibigay mo or gagawin mo para kay Lord, meron tayong attitude na, pwede na yan, bahala na yan, okay na yan.
Kaya ang nangyayari, hindi na ibibigay yung best worship na para kay Lord, yung deserved ni Lord. Kapag may mga ganyang church, alam nyo kung anong sasabihin ng Lord? Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Isa sa mga ayaw na ayaw ng Diyos at kalapastangan sa Diyos ay yung divorce, which is nakakalungkot dahil ninormalize na ito sa panahon natin. Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong mga asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayo magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Talamak sa panahon natin ng paghihiwalay ng mga mag-asawa, ng bubugbog ng asawa, at nakikipag-asawa sa mga taong hindi kaparehas ng faith. And kung titignan natin sa Israelites, bawal na bawal silang mag-asawa ng hindi nila kaparehas na faith dahil nahahaluan sila ng iba't ibang gods na hindi naman totoo. Kaya sa atin, kumbaga, binilin sa atin ni Paul na kung Christian ka, dapat ang magiging partner mo, Christian lang. Hindi pwedeng believer ka tapos ang partner mo, unbeliever. And yung pangatlo, ito yung malala. Sinabi sa chapter 2 verse 17, sinasabi ninyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan at nalulugod siya sa kanila. Itatanong din ninyo, nasaan ang Diyos na makatarungan? Kapag gumagawa sila ng kasamaan sa kapwa nila, sinasabi nila na mas natutuwa pa si God sa ginagawa nilang kasamaan. At kapag sila naman yung nahihirapan, sila naman yung biktima, saka naman nila sinasabi na nasaan ang makatarungan Diyos, bakit ko nararanasan to? Sobrang gulo, napaka-injustice, at wala na sa ayos ang pamumuhay nila. Tapos sinisisi pa nila kay God kapag may mga hindi magandang nangyayari sa kanila. Sa chapter 3 verse 5, nakalagay pa dito yung ibang ginawa nila tulad ng pangkukulam, pagkakaroon ng kabit, mga sinungaling, mga manloloko, at syempre yung mga scammer. And ngayon, yung pang-apat na pag-uusap nila, sa chapter 3 verse 7, sa kabila ng ginawa nila, gusto pa din ni God na manumbalik sila sa ayos. Gusto ni God na sumamba ulit sila sa Kanya. So kaya nagtanong yung mga Israel, sabi nila, paano kami manunumbalik sa'yo? Nung time kasi na to, pinagnanakawan na nila ang Diyos. At isa na namang uri ng kasalanan at kalapastangan itong ginagawa nilang pagnanakaw sa Diyos. Kung mapapansin nyo sa verse 9, sabi ni God, isinusumpa niya sila dahil sa pagnanakaw na ginagawa nila. Pero pagdating sa verse 10 and 13, binalik sila ni God sa Leviticus chapter 27 verse 30 na mag-tithes ulit sila. Isusumpa sila. So let's say makakaranas sila ng kahirapan. And then kapag sinubukan nilang manumbalik sa Diyos at matutong mag-tithes, saka ulit sila aayusin at pagpapalain. Kumbaga gagamitin ni God yung sumpa ng paghihirap para matuto silang manumbalik kay God. But take note of this, hindi galing kay God ang sufferings na yon. Bunga yon ng kasalanan nila. Consequence yon. Remember, God is God of justice. So kapag may ginawa tayong mali, may consequence yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahal ng Diyos. It's just kailangan lang natin harapin yung consequence dun sa ginawa nating mali. So may kaukulang parusa yung ginawang kasalanan ng mga Israelita, and that is suffering. So hindi nantitrip si God para maranasan natin yung mga sufferings. Bunga yon ng mga kasalanan at pagsuway natin sa Diyos. Pero ginagamit ng Diyos ang suffering para manumbalik tayo sa Kanya. And yung last na pag-uusap nila, yung panlima, dito na nag-open si God. And just imagine, sabihin din to sa atin ni God. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa Kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Grabe. Wala nang kwenta sa kanila yung pagsiserve kay God. Tapos sabi pa, anong mapapala natin? Grabe. Tapos kapag biglang nakaranas ng pagsubok, saka ko questionin yung Diyos. Nasaktan si God, yes. But it doesn't mean na nanghina si God doon dahil nasaktan siya. And huwag natin isipin na may limitasyon si God, kaya siya nasasaktan. Dahil kapag sinabing nasaktan si God, it's for our sake. Nasaktan si God para sa atin. Dahil tayo ang humahanap ng sarili nating ikapapahamak. Pag nasaktan si God, hindi ito tumutukoy sa kahinaan niya, kundi tumutukoy ito sa kung gaano tayo kaimportante at gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero alam niyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa last part ng book na to? Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh.
Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Ganyang kamahal ng Diyos ang tao kahit sobrang makasalanan. At yan ang nilalaman ng Book of Malakay. Patungkol ito sa paulit-ulit na kasamaan ng mga tao, pero nais ng Diyos na manumbalik sila sa tunay na pagsamba at banal na pamumuhay. Ngayon, saan nabanggit si Jesus sa book na ito? Well, actually, hindi lang si Jesus yung nabanggit sa book na ito, kundi si John the Baptist nabanggit din, nandito rin siya. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Si John the Baptist yung tinutukoy na tinig sa ilang or yung desert at nagkasabing tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. At si Jesus naman yung tinutukoy dito na magpo-proclaim ng covenant. And that covenant is Jesus Himself. John 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So that's it. I hope may natutunan tayo sa Book of Malakay. So kung bago ka pa lang sa Christianity, or wala ka pa masyadong idea about Christianity, stay ka lang sa channel na to dahil marami kang matututunan.